Akala mo kilala mo si Catherine Bernardo, pero walang nakakaalam kung ano ang itinatago niya sa likod ng spotlight. Sa kasagsagan na kanyang katanyagan, nadama niyang nawala siya, nakulong sa tahimik na kawalan na hindi kayang punan na pera o palakpakan. Hanggang sa isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpabago sa lahat. Isang himala na yumanig sa kanyang pananampalataya, naglantad sa kanyang personal na buhay, at naglantad sa kanya sa walang awa na pamumuna. Magkaroon kaya ng lakas ng loob si Catherine na harapin ang kontrobersya at ibunyag ang katotohanan sa kanyang karanasan. Tuklasin ang kwentong walang sinabi. Tara na sa video. Si Catherine Bernardo ay palaging itinuturing na isa sa mga pinakadakilang ikon na telebisyon at sinehan sa Pilipinas. Mula sa murang edad, lumiwanag na ang kanyang mukha sa mga blockbuster na pelikula at patalastas na tumatak sa mataong kalye ng Quezon City at Makati. Nakita siya ng lahat bilang isang halimbawa ng tagumpay, kagandahan, at determinasyon. Sa mata ng publiko, tila nasa kanya na ang lahat, katanyagan, pera, pagkilala, at milyon-milyong umidolo na tagasunod. Ngunit sa likod ng mga kamera, malayo sa mga ilaw ng studio at maingat na nag-ensayo ng mga panayam, nagkaroon ng katahimikan na hindi alam na sinuman. Sa katahimikang ito nawala si Catherine sa sarili. Sa mga araw na siya ay umuwi pagkatapos ng mahabang shoots, tumatawid sa abalang mga lansangan na Maynila, na halos walang laman sa madaling araw, ang ingay na trapiko ay tila nawala sa isang malayong ekso. Pagsara ng pinto ng kanyang kondominium sa Bonifacio Global City, natagpuan niya ang kanyang sarili na mag-isa sa isang marangyan ngunit malamig na apartment, kung saan kahit ang orasan sa dingding ay tila kinukutya ang kalungkutang lumalamon sa kanya. Ang taas ng kanyang karera ay hindi nagdala ng kapayapaang inaasahan niya. Sa halip, nagdala ito ng hindi nakikitang mga panggigipit. Bawat ngiting ibinibigay niya sa harap ng mga kamera ay isang maingat na pagkakagawa na maskara. Bawat palakpakan sa isang parangal na palabas ay lihim na sinusundan ng mga gabing walang tulog. Nakahiga na nakatitig sa kisam, tinatanong ang sarili, sino ba talaga ako kung wala itong spotlight? At may mas malalim pa, si Catherine, na lumaki sa isang tradisyonal na pamilyang Pilipino, ay lumaki sa pagdalo sa Sunday Mass sa Cabanatuan City, ang kanyang bayan. Naalala niya noong bata pa siya, na magkahawak kamay na naglalakad kasama ang kanyang ina, si Min Bernardo, patungo sa maliit na lokal na simbahan, na nakadama na hindi may paliwanag na init sa kanyang pananampalataya. Ngunit ngayon, bilang isang may sapat na gulang, ang pakiramdam na iyon ay tila malayo, halos mapatay. Tinupad niya ang mga pangako sa relihiyon sa publiko kung kinakailangan, ngunit sa kanyang puso, wala nang anumang tunay na koneksyon. Ang pananampalatayang dati niyang kanlungan ay naging isang walang laman na ritual. Sa mga panayam, madalas itanong ng mga mamamahayag, Catherine, ano ang sikreto ng iyong kaligayahan? At ngumiti siya, tumutugon sa mga stock na parirala tulad na, ang aking pamilya at ang aking mga tagahanga ay lahat sa akin. Gayunpaman, sa loob-loob niya, para siyang artista na gumaganap ng isang papel na hindi natapos. Ang kabalintunaan ay malupit. Habang milyon-milyong gustong maging katulad niya, gusto lang ni Catherine na maging isang normal, isang taong kayang tumawa ng walang pasanin, umiyak ng walang takot, at, higit sa lahat, maniwala ng hindi kinakailangang magpanggap. Ang tahimik na kawalan ay nagsimulang tumimbang na mas mabigat sa linggo ng gabi. Habang marami ang nasa bahay kasama ang pamilya, mag-isang nakaupo si Catherine sa hapagkainan, nakatingin sa mga pleto na hindi nagalaw. Sa mga oras na ito tila sumisigaw ang katahimikan. Hindi mahalaga kung gaano karaming mga tagasunod ang nagkomento sa kanyang mga post o kung gaano karaming milyong dolyar na mga kontrata ang dumating sa kanya. Wala ni isa ang pumupuno sa kawalan na nararamdaman niya. Ang lihim na ito, na nakatago sa lahat, ay isang pabigat. Ilang malalapit na kaibigan lang, tulad ng aktres na si Julia Montes at kapatid niyang si Keye, ang nakapansin sa pagbabago ng kanyang tingin. Pero hindi may paliwanag ni Catherine. Paano niya sasabihin sa kanila na kahit nasa kanya na ang lahat, wala siyang nararamdaman? Paano niya aminin, habang tinawag siya ng kanyang mga tagahanga na Reyna, nakita niya ang kanyang sarili bilang isang nawawalang babae? At kaya, sa kasagsagan ng kanyang karera, si Catherine Bernardo ay nahuhulog sa isang tahimik na kawalan na maaring maisip ng ilang tao. Isang kawalan na malapit ng harapin ng mga pangyayaring kayang baguhin ang lahat. Mabigat na ang kahungkagan na dala ni Catherine Bernardo. Ngunit tila intensyon na tadrana na subukan ang kanyang pananampalataya sa mas masakit na paraan. Noong linggo na umaga, ika-5 na Marso, 2023, ang kanyang buhay ay dumanas ng isang mapangwasak na dagok. Nasa Maynila si Catherine, papaalis na para sa isang work meeting sa Makati, nang matanggap niya ang tawag na magpapabago sa lahat.
Sa kabilang linya, ang tinig ng kanyang pinsan ay umiyak na nanghihina. Ang kanyang ina, si Min Bernardo, ay isinugod sa ospital, St. Luke's Medical Center, SA Quezon City. Si Min ay dumanas ng biglaang pagbagsak at ang kanyang kondisyon ay critical. Napatigil si Catherine sa balita. Nadulas ang kanyang cellphone mula sa kanyang kamay at pumutok sa marmol na sahig ng apartment. Sa loob na maraming taon, natabuan ni Catherine na ang kanyang ina ang kanyang ligtas na kanlungan. Siya ang palaging nagpapaalala sa kanya na, sa kabila ng katanyagan, ang totoong buhay ay nakasalalay sa malilit na bagay. Isang lutong bahay na pagkain, isang panalangin bago matulog, isang taos pusong yakap. Ang pag-isip na mawala siya ay parang pakiramdam na bumigay ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ilang minuto lang, nasa sasakyan na si Catherine papunta sa ospital. Ang magulong trapiko sa Maynila, na noon pa man ay tila isa pang nakakainis na gawain, sa pagkakataong ito ay naging isang malupit na meze. Ang mga busina, ang mga nagtitinda sa kalye sa EDSA, ang init na init, lahat ay tila tinutuya ang pagmamadali ng isang desperadong anak na babae. Bawat segundo ay parang walang hanggan. Pagdating niya, natagpuan niya ang kanyang ina na walang malay sa ICU, napapaligiran ng mga makina at doktor. Ang eksena ay isang suntok sa bituka. Si Min, palaging puno ng buhay, gayon ay tila marupok, nakakabit sa mga wire at tubo. Hinawakan ni Catherine ang kanyang kamay, malamig at hindi tumutugon, at naramdaman ang pagpatak ng luha. Ang aktres na madalas gumanap ng mga papel ng paghihirap sa mga telenovela ay hindi na kailangang kumilos sa sandaling iyon. Ang sakit na ito ay totoo. Ang mga doktor ay hindi optimistiko. Ipinaliwanag nila na ang kanyang kondisyon ay malubha, ang resulta ng silent heart complications. May panganib ng kamatayan. Narinig ni Catherine ang mga salita, ngunit tila hindi ito maproseso ng kanyang isip. Naalala niya ang lahat ng payo ng kanyang ina, ang mga pagkakataong sasabihin nito, "Anak, huwag kalimutang magdasal dahil laging nakikinig ang Diyos." Ngunit ngayon, sa harap ng katotohanan iyon, hindi man lang alam ni Catherine kung paano magsisimula ng isang panalangin. Hindi doon natapos ang trahedya. Habang kinakaharap ang pagkaka-ospital ng kanyang ina, nahaharap din si Catherine sa mga tsismis tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Ang Philippine press ay nag-isip sa mga eskandaloso na headline tungkol sa pagtatapos ng relasyon nila ni Daniel Padilla, ang matagal na niyang partner. Ang ilang pahayagan sa Maynila ay nagpahiwatig ng pagtataksil, ang iba ay nagsalita tungkol sa irreconcilable differences. Para kay Catherine, nawasak na sa sitwasyon ng kanyang ina, para itong asin sa hilaw na sugat. Biglang, ang kanyang personal na buhay ay nakaplaster sa bawat pabalat na magazine, tulad ng isang palabas. Ang mga tagahanga ay nahahati sa pagitan ng depensa at pag-attack. Sa social media, nagtrending ang mga hashtags tungkol sa breakup daw niya. Si Catherine, na noon pa man ay mahusay na humawak ng katanyagan, ay walang kapangyarihan sa pagkakataong ito. Ang pinakamasakit ay ang malaman na, sa kaibuturan, ang ilan sa mga tsismis ay totoo. Siya at si Daniel ay tunay na hiwalay, ngunit hindi niya nais na ang buong mundo ay magkaroon ng akses sa kanyang intimate pain. Ang ospital ang naging kanlungan niya. Ilang oras siyang nasa tabi ng kanyang ina, hindi pinapansin ang mga tawag mula sa mga mamamahayag at tinatanggihan ang mga panayam. Sa malamig na umaga, mag-isa sa waiting room San Lucas, naisip niya kung paano nagbago ang kanyang buhay sa loob ng ilang araw. Mula sa isang ikon ng tagumpay at kagalakan, siya ay naging isang sirang babae. Sinusubukang pagsamahin ang dalawang gumugurong mundo ng sabay-sabay, ang naanak na babae at ng kasintahan. Para bang ang trahedya ay nagpahayag ng kanyang kahinaan sa lahat. Ang mga ngiti sa mga pabalat na magazine ay tila malayo. Hindi na mahalaga ang liwanag na spotlight. Ang natitira ay isang tahimik na sakit, kumakain sa kanya mula sa loob. At ang sakit na ito, na napakatindi, ay magdadala sa kanya sa isang mapanganib na limitasyon. Ang sandali kung kailan siya nagsimulang magtanong kung ito ay nagkakahalaga ng pagpapatuloy. Ang mga sumunod na linggo ay magkahalong sakit at kalituhan para kay Catherine Bernardo. Angst. Luke's Medical Center ay halos naging kanyang pangalawang tahanan. Ang malamig na peder ng ospital, ang amoy na alak at gamot, ang patuloy na tunog ng mga heart monitoring machine. Lahat ng iyon ay tumagos sa kanyang isipan, na para bang bawat araw ay mas naubos ang kanyang lakas. Tahimik na upo si Catherine sa tabi ng kama ng kanyang ina ng ilang oras. Minsan ay hahawakan na lang niya ang kanyang kamay, umaasang may kaunting galaw na magpapatunay na may pag-asa pa. Sa ibang pagkakataon, bumubulong siya ng mga salita ng pagmamahal, sinusubukang kumbinsihin ang sarili na naririnig siya ng kanyang ina. Ngunit ang katahimikan ng ICU ay walang humpay. Samantala, ang presyon sa labas ng ospital ay lumalaki. Patuloy na hinahabol siya ng press.
Nagsisiksikan sa labas ang mga photographer, handang kunan na anumang palatandaan ng kahinaan. Mga headline tulad ng "Nag-breakdown si Catherine Bernardo sa gitna ng mga alingaungaw ng breakup" at "Philippine Television Queen in Emotional Breakdown" kumalat sa mga pahayagan. Sa social media, hindi na diba ang sitwasyon. Ang ilang mga tagahanga ay nagpadala ng mga mensahe na suporta, ngunit ang iba ay nagdulot ng masasamang tsismis. Nakabasa na malupit na komento si Catherine na nagsasabing ginagamit niya ang sakit ng kanyang ina para mapansin at marketing lang ang kanyang buhay pag-ibig. Bawat negatibong salita ay parang kutsilyo sa puso niyang sugatan na. Maagang Biyernes ng umaga, ika-negatibo 24 na Marso, 2023, nang umabot sa tugatog ang kawalan ng pag-asa. Mag-isa lang si Catherine sa kanyang apartment sa Bonifacio Global City, matapos maghapon sa ospital. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama, nakatingin sa sahig. Halos nakakabingi ang katahimikan sa apartment. Noong gabing iyon, hindi siya makayak. Walang luha. Tanging isang nakakasuffocate na kahungkagan. Tumingin siya sa salamin sa kwarto at halos hindi niya nakilala ang sarili. Nawala ang pagod niyang mga mata, ang pagod niyang balat, ang ngiti niya. Nasaan ang masiglang babae na hinahanggaan ng lahat? Nasaan ang Catherine na pinalakpakan ng buong bansa? Sa sandaling iyon, nagsimulang sumagi sa kanyang isipan ang maitim na kaisipan. Sa kauna-unahang pagkakataon, naisip ni Catherine kung worth it ba talagang ipagpatuloy ang laban. Kung lahat ng pagsisikap, lahat ng katanyagan, lahat ng sakripisyo ay may anumang kahulugan. Inisip niya kung hindi ba nakakagaan ng loob ang pagkawala, hindi lang para sa sarili niya, kundi pati na rin siguro sa mga walang awa na bumabatikos sa kanya. Naglakad siya papunta sa balkonahe ng apartment. Tila malayo at malamig na ang tanawin ng mga ilaw na Maynila na noon pa man ay ipinagmamalaki niya. Dumaan ang mga sasakyan sa ibaba, bumusina ang mga busina, ngunit pakiramdam ni Catherine ay ganap na nahiwalay sa mundo. Nililipad ng hangin sa gabi ang kanyang buhok, at saglit, sumandal siya ng bahagya sa rihas. Pero bago pa man siya sumuko sa impulse, nag-vibrate ang phone niya. Ito ay isang mensahe mula sa kanyang kapatid na babae, si Keye. "Eti, we need you here." Tinanong kanina na gayon. "Please come back to the hospital tomorrow morning." Napalya S.I. Catherine. Parang wake-up call ang mensaheng iyon. May mga taong nangangailangan pa rin sa kanya. May pag-ibig pa rin sa kanyang buhay, kahit sa gitna ng kaguluhan. Ngunit kahit na siya ay umatras mula sa madilim na sandaling iyon, may isang bagay sa loob niya ay nagbago. Napagtanto ni Catherine na nasa gilid siya, nasa bingit ng pagbagsak. Kung walang nangyaring magpapanumbalik ng kanyang pananampalataya at lakas, hindi na siya makakapagpatuloy. At sa sandaling tila nawala ang lahat ay isang hindi inaasahang pangyayari ang magsisimulang ganap na baguhin ang kanyang buhay. Noong linggo ring iyon, halos mawalan ng pag-asa si Catherine Bernardo. Ang buhay ay naghahanda ng isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng kahit na ang pinaka-nag-aalinlangan ng mga kritiko. Madaling araw noon ng Lunes, Marso 27, 2023. Tahimik ang ospital maliban sa tunog ng mga mechanical ventilator at ang patuloy na pagbip ng mga makina. Si Catherine ay nakatulog sa isang matigas na upuan sa tabi na higaan ng kanyang ina pagkatapos na mahigit 10 oras na walang pahinga. Bigla siyang nagising dahil sa agitated galaw ng mga nurse. Ang isa sa mga makina ay nagsimulang mag-beep ng may alarma. Nabigo na naman ang puso ng kanyang ina na si Min. Nagulat si Catherine na tumalon. Napuno ang silid ng mga doktor na nagmamadaling pumasok. Ang mga utos ay sumigaw, mga nurse na nagdadala ng mga kagamitan. Inilabas si Catherine sa hallway. Ngunit nakita niya ang katawan ng kanyang ina na nire-resuscitate sa maliit na bintana sa pintuan. Ang mga minuto ay parang oras. Si Catherine, nakasandal sa malamig na peder, ay marahan na nanalangin, kahit na matagal na siyang nakaramdam ng anumang tunay na pananalig sa kanyang mga panalangin. Ang mga salita ay lumabas halos bilang isang desperadong bulong. "Diyos ko, huwag po, hindi pang ngayon, please." Biglang may nangyaring hindi malamang. Sa gitna ng pagmamadali, pumasok sa silid ang isang matandang doktor na may tahimik na ekspresyon. Hindi siya kilala ni Catherine at mamaya niya malalaman na walang sinuman sa mga tauhan ang nakakaalam kung sino siya. Hinimok siya ng lalaki na huminahon, bahagyang hinawakan ang braso ni Min, at sa nakakagulat na kalmado, nagsimulang turuan ang iba. Ang pagkalito ay tila nawala. Pagkalipas na ilang minuto, bumalik ang monitor ng puso sa pagrehistro ng regular na tibok ng puso. Parang milagro ang nanay ni Catherine. Nang mawala ang tensyon, hinanap ni Catherine ang doktor para magpasalamat. Tinanong niya ang mga nurse kung sino siya, ngunit walang nakakaalam sa kanila. May mga nagsabing hindi nila siya nakitang umalis, ang iba naman ay hindi nila natatandaang nakita siyang pumasok.
Parang nawala lang siya. Natigilan si Catherine. Wala itong katuturan. Hindi man lang binanggit sa opisyal na ulat ang pangalan ng doktor. Para sa mga kawani ng ospital, ang lahat na nangyari ay isang matagumpay na pamamaraang pang-emerhensya. Pero para kay Catherine, may iba pa. Matingkad niyang naalala ang titig ng lalaki, ang hindi may paliwanag na katahimikan na dulot nito sa gitna ng kaguluhan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumuti ang kalabayan ng kanyang ina. Ang tila isang kislap ng pag-asang gayon ay naging halos hindi kapani-paniwalang paggaling. Ilang oras na nagmini-mini si Catherine, nagkataon lang ba? Naisip ba niya ang figurang iyon sa gitna ng kanyang kawalan na pag-asa? Pinahirapan siya ng pagdududa. Ang kanyang makatuwirang panig ay nagsabi sa kanya na walang puwang para sa mga himala sa isang ospital. Ngunit sa kaibuturan, iba ang ibinulong ng kanyang puso. At ang bulong na ito ay nagsimulang magpasiklab muli sa isang bagay na inakala niyang patay na sa loob niya, pananampalataya. Ang hindi inaasahang himala ay hindi lamang nagbigay sa kanyang ina ng isang bagong pagkakataon, ngunit nagising din ang isang pakiramdam ng pagkabalisa kay Catherine. Hindi niya may paliwanag ito, ngunit natitiyak niya na ang episode na ito ay magmamarka sa kanyang buhay magpakailanman. At mula noon, nang hindi man lang namamalayan, inihanda ni Catherine na harapin ang bigat ng pagbabahagi ng karanasang ito sa mundo, isang bagay na magpapasigla sa kanyang pananampalataya, ngunit magdadala rin ng unos ng kontrobersya. Pagkatapos na madaling araw na iyon nang ang kanyang ina ay nakakagulat na nakaligtas sa atek sa puso, nagsimulang makita ni Catherine Bernardo ang mundo ng iba. Sa loob na maraming araw, hindi niya maalis sa kanyang isipan ang misteryosong doktor. Ang kanyang maaliwalas na mukha, ang kanyang kalmadong boses, ang halos supernatural na paraan kung paano niya kontrolin ang sitwasyon, ang lahat ay tila isang fragment ng isang panaginip, ngunit lubos na sigurado si Catherine na nangyari ito. Hindi St. Luke's Medical Center, ang paggaling na kanyang ina ay sumalungat sa lahat na inaasahan. Inamin ng mga doktor na gumagamot sa kanya na hindi nila may paliwanag ang bilis ng kanyang improvement. Ang isa sa kanila, si Yar Ramirez, ay nagsabi pa ng kahinahinala. Bihira para sa isang tao na tumugon ng napakahusay sa ganong maikling panahon, marahil siya ay isang pagbubukod. Para kay Catherine, hindi lang ay an exception. Ito ay isang tanda. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, sinimulan niyang balikan ang mga alaala ng pagkabata, lalo na ang mga umaga sa Cabanatuan City kung kailan siya ginigising na kanyang ina na maaga para sa misa. Naalala niya ang amoy na nasusunog na kandila, ang malambot na tunog ng koro, at ang malilit na kamay na nagdasal sa panalangin. Ang mga alalang ito, na kanina ay tila malayo at walang buhay, gayon ay pumupuno sa kanya na hindi inaasahang pakiramdam na init. Nagsimulang gumaan ang pakiramdam ni Catherine. Kahit na nahaharap pa siya sa mga tsismis sa press at malupit na pag-attack sa social media, may bagong spark sa loob niya. Nagsimula siyang manalangin ng tahimik sa tabi ng kanyang ina, kahit na mahiyain. Kung minsan, ang kanyang mga salita ay nagulo, halos isang paghingi na tawad, Panginoon, kung nandiyan ka pe. Salamat sa hindi mo kinuha ang aking ina. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako, ngunit salamat. Ang pagbabagong ito ay hindi napapansin. Napansin na kapatid niyang si Kea na hindi na masyadong haggard si Catherine. Eti, iba ang itsura mo. Parang mas malakas ka. Komento niya isang gabi sa ospital. Gumiti lang si Catherine, pero sa loob-loob niya ay alam niyang may nagbago. Sa panahong ito nagsimulang makita ni Catherine ang mga pampublikong pag-attack sa ibang paraan. Deti, sinira ng bawat negatibong headline ang kanyang loob. Gayon, masakit pa rin, ngunit maaari siyang huminga na malalim at mag-isip. Kung kaya ko yan, kakayanin ko rin to. Ang kanyang bagong gising na pananampalataya ay nagpapaniwala sa kanya na hindi na siya nag-iisa, kahit na ang buong mundo ay tila laban sa kanya. Isang gabi noong Abril, umalis si Catherine sa ospital para maglakad papunta sa isang maliit na kapilya sa malapit, sa Quezon City. Simple lang ang lugar, halos nakatago sa matataas na gusali. She entered discreetly, na walang security, walang photographer, sarili lang naya. Umupo siya sa huling upuan at tumahimik. Sa unang pagkakataon sa mga taon, nadama niya ang tunay na kapayapaan. Walang kumikislap, walang pumalakpak. Siya lang at may kandilang altar. Sa sandaling iyon, hinayaan ni Catherine ang sarili na umiyak. Ngunit hindi na ito sigaw ng kawalan ng pag-asa. Ito ay isang sigaw ng kaluwagan, ng pasasalamat, na muling pakikipag-ugnay sa kanyang sarili. At habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, napagtanto niya na kahit anong reaksyon ng publiko, ang himala na iyon ay nagpabago sa kanyang buhay magpakailanman. Hindi niya akalain na, sa pamamagitan ng pagsasapubliko ng karanasang ito,
kaharapin niya ang isang avalanche ng kontrobersya. Ngunit sa kaibuturan niya, naramdaman niyang kailangan niyang ibahagi. Isang bagay sa loob niya ang nagsabi sa kanya na ang kanyang patutuo ay maaaring makaantig sa ibang buhay. Ang tahimik na kahungkagan na minsay lumamon sa kanya ay hindi na masyadong nakasusuka. Sa lugar nito, isang bagong paniniwala ang isinilang, na may layunin kahit sa sakit. At ang bagong liwanag na apoy na ito ay magtutulak sa kanya sa isang matapang na desisyon na magbabago hindi lamang sa kanyang pampublikong imehe kundi pati na rin sa kanyang relasyon sa mundo. Si Catherine Bernardo ay hindi kailanman naging isa na nag-overexpose sa sarili. Sa kabila ng kanyang katanyagan, palagi niyang pinananatili ang isang nakareserbang imehe na kinokontrol ng mga tagapayo at hinuhubog upang pasayahin ang kanyang mga tagahanga. Ngunit pagkatapos ng kanyang naranasan sa kanyang ina at sa himala na kanyang nasaksihan, naramdaman niyang kailangan niyang magsalita. Ang pag-ingat sa karanasang iyon sa sarili ay parang pagtataksil sa layunin na nangyari. Noong linggo na hapon, Abril 16 na, 2023, nagpasya si Catherine na buksan ang kanyang puso sa publiko. Nakaupo sa kanyang apartment sa Bonifacio Global City, binuksan niya ang isang simpleng kamera, nakahubad, walang profesional na pampaganda. Gusto niya itong maging totoo, hilaw, hindi na filter. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na hindi siya magsasalita bilang ang bida na si Catherine Bernardo, kundi bilang isang anak na babae, isang babaeng naghahanap ng kahulugan. Sa video, ang kanyang voice breaking, si Catherine ay nagsimula sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa kahungkagan na kanyang naramdaman sa mga nakaraang taon. Inamin niya na, kahit sa pagunlad ng kanyang karera, may mga pagkakataong naramdaman niyang nawala siya at malayo sa kanyang pananampalataya. Ipinagtapat niya na may mga gabing umiyak siyang mag-isa. Hindi sigurado kung naniniwala pa rin siya sa isang bagay na mas malaki. Ang mga salita ay mabigat, ngunit sa parehong oras ay nagpapalaya. Kaya, naabot mo na ang pinakabud ng usapin. Detalyadong ikinuwento ni Catherine ang nangyari noong umaga na muntik nang mamatay ang kanyang ina. Inilarawan niya ang kawalan ng pag-asa, ang hitsura na misteryosong doktor, ang hindi may paliwanag na kalmado na napuno sa silid, at ang kamangha-manghang paggaling ni Min. Sinabi niya na hindi niya ito may paliwanag ng makatwiran. Ngunit buong puso siyang naniniwala na nakasaksi siya ng isang himala. Habang nagsasalita siya, tumulo ang mga luha niya. Hindi sinubukan ni Catherine na kontrolin ang sarili. Gusto niyang makita ng lahat ang kanyang kahinaan. Alam kong marami ang maaring magduda sa akin, sabi niya na direktang nakatingin sa kamera. Ngunit alam ko kung ano ang nakita ko, alam ko kung ano ang naramdaman ko. At ang sandaling ito ay muling nagpasigla sa aking pananampalataya sa paraang hindi ko akalaing posible. Ang video ay naipost sa kanyang social media noong 6 noong linggo. Sa loob na ilang minuto, naging viral ito. Nagbahagi ang mga tagahanga ng mga mensahe na suporta na naantig sa kanyang sinseridad. Nagkomento ang mga ordinaryong tao kung paano ipinaalala sa kanila ng kwento ang kanilang sariling mga karanasan sa pananampalataya. Sa loob lamang na isang oras, nakakuha na ito ng libu-libong view. Ngunit, tulad na hinulang ni Catherine, may kontrobersya kaagad. Bagamat marami ang nagdiwang sa kanyang katapangan, ang iba naman ay inakusahan siyang gawa-gawa lamang ng kwento para ilihis ang atensyon mula sa kanyang mga personal na problema at balita sa pagkamatay ng kanyang relasyon. Isinulat pa ng ilang kolumnista sa Maynila na ginawa ni Catherine ang trahedya sa isang palabas. Sa kabila nito, iba ang pakiramdam na nakatulog si Catherine noong gabing iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan, nakaramdam siya ng kapayapaan sa sarili. Hindi dahil naniwala ang lahat sa kanya, kundi dahil sa wakas ay nasabi na niya ang katotohanan mula sa kanyang puso. Ang hindi niya alam ay ang pampublikong pag-amin na ito, na tapat at mahina, ay magbubukas ng pinto sa isang paputok na reaksyon ng publiko, na may kakayahang hatiin hindi lamang ang kanyang mga tagahanga, kundi ang buong bansa. Nang i-post ni Catherine Bernardo ang kanyang confession video, wala siyang ideya sa unos na kakaharapin niya. Wala pang 24 na oras, nalampasan na ng recording ang 3 milyong view. Sa bawat sulok ng Pilipinas, mula sa mataong mga karinderya na Makati hanggang sa mga tahimik na plaza ng Cabanatuan City, pinag-usapan ng mga tao ang tanong, may nasaksihan nga bang milagro si Catherine? Ang mga reaksyon ay matindi at ganap na kabaligtaran. Pinalakpakan na ilan sa mga manonood ang kanyang katapangan. Nakita na maraming tapat na Katoliko ang mga salita ni Catherine bilang kumpirmasyon ng presensya ng Diyos sa gitna ng sakit. Sa mga simbahan sa Quezon City, binanggit pa ng mga pari ang kanyang kwento sa mga homilya, na pinupuri ang aktres dahil hindi siya nahihiyang magpahayag ng kanyang pananampalataya. Sa social media, bumuhos ang mga emosyonal na mensahe.
Catherine, ang karanasan mo ay nagbigay sa akin ng pag-asa. O naranasan ko rin ang isang katulad, salamat sa pagbabahagi. Ngunit ang ibang bahagi na madla ay hindi gaanong mapagbigay. Sinimulan ng mga mabangis na kritiko na akusahan siya na manipulasyon. Ang mga sikat na kolumnista sa pahayagan ay nagsulat na masakit na mga artikulo na tinawag ang kanyang talumpati na murang tetro at isang diskarte upang buhayin ang kanyang karera pagkatapos ng isang personal na krisis. Sinabi pa ng isa, walang milagro sa pribadong ospital. May pera, may bayad na mga doktor, at mahusay na marketing team. Ang internet ay naging isang larangan ng digmaan. Gustoing hashtag Catherine Maracliat hashtag Catherine Invents Nanjan Jibaba ang Twittering Pilipinas. Masigesig na ipinagtanggol ng mga tagahanga ang aktres, habang ang mga haters ay naglunsad na malupit na pang-insulto. Kinukwestiyon ang kanyang kalusugan sa isip at tinawag pa siyang delusional. Ang mga network na telebisyon ay kinuha sa sandaling ito. Ang mga programa sa talakayan ay nag-imbita ng mga doktor, seksologist, at leader ng relihiyon upang talakayin ang kaso. Ang ilang mga eksperto ay nagtalo na ang lahat ay maaring ipaliwanag sa siyentipikong paraan, habang ang iba ay iginit na hindi may paliwanag na medisina ang lahat ng mga misteryo na buhay. Tumataas ang ratings sa tuwing nababanggit ang pangalan ni Catherine. At, na parang hindi sapat, ang kontrobersya ay tumawid sa mga hangganan. Nagsimulang magulat ang mga international entertainment website tungkol sa kuwento. Pilipino actress na sinasabing nakasaksi na milagro sa ospital. Headlines on foreign blogs read. Para sa ilan, isa lang itong celebrity na sinusubukang makakuha ng atensyon. Para sa iba, ito ay patunay na ang pananampalataya ay may lugar pa rin sa modernong mundo. Samantala, sinubukan ni Catherine na hawakan siya. Ngunit imposibleng hindi maramdaman ang bigat ng pagkakalantad na iyon. Paglabas niya ng bahay, napapaligiran siya ng mga reporter na nagbobomba sa kanya ng mga tanong. Mapapatunayan mo ba ang nakita mo? Bakit walang nakahanap sa misteryosong doktor na ito? Hindi mo ba naisip na niloloko mo ang iyong mga tagahanga? Bawat pangungusap ay parang direktang pag-atake sa kanyang kredibilidad. Gayunpaman, tumanggi si Catherine na tanggalin ang video o humingi ng paumanhin. Isang bagay sa loob niya ang nagsabi sa kanya na kailangan niyang harapin ang bagyong ito, gaano man ito kasakit. Alam niyang hindi magiging sapat ang kanyang sinseridad para sa lahat, ngunit naniniwala siya na ang kanyang kuwento ay makakarating mismo sa mga taong higit na kailangang marinig ito. Ang problema ay nagsisimula pa lamang ang galit ng mga kritiko. Kung hanggang noon ay kinuwestiyon lang nila ang kanyang kuwento, malapit na silang magsilalim sa kanyang personal na buhay, na naglalantad ng mga sikreto at sugat na mas piniling itago ni Catherine. Matapos ang pag-amin ni Catherine Bernardo, tila na pagdesisyunan ng mundo na wala nang magiging pribado sa kanyang buhay. Ang viral na video ay nabunsod hindi lamang na debate tungkol sa pananampalataya at mga himala, kundi pati na rin na isang mapangwasak na spotlight sa lahat ng sinubukan niyang itago sa mga kamera, ang kanyang personal na buhay. Bigla, ang bawat detalye na itinuturing niyang pribado ay naging isang headline, isang paksan at sismis, isang pampublikong pag-atek. Ang unang pinunterya ay ang mga sismis tungkol sa relasyon nila ni Daniel Padilla. Bagamat inasahan na marami na sasagot na lang si Catherine tungkol sa kanyang mahimalang karanasan, sinimulan ng mga tabloid na Manila na mas malalim ang pag-aaral sa sinasabing paghihiwalay niya. Ang mga lumang larawan, lumang mensahe, at mga nakaraang panayam ay sinuri. Ang mga kolumnista ay nagpahiwatig ng pagdaraya, strategic distancing, at mga paratang na hindi matatag ang damdamin ng aktres. Para kay Catherine, nahaharap na sa mga alalahanin tungkol sa kalusugan ng kanyang ina, ang pakiramdam ng pagiging invaded ay napakalaki. Ngunit hindi ito tumigil doon. Nagsimulang imbestigahan ng Philippine press ang kanyang pamilya, inilantad ang mga detalye tungkol sa buhay ng kanyang ina, kapatid na babae na si Keye, at maging ang malalapit na kaibigan. Ang ilang mga website ay nag-publish ng mga panayam sa mga kapitbahay na nagsalita tungkol sa pang-araw-araw na gawain ni Catherine, na nagmumungkahi na hindi niya nahawakan ng maayos ang pressure o ang kanyang mga aksyon ay isang produkto ng katanyagan at pribilehiyo. Ang aktres, na palaging maingat na ihiwalay ang kanyang karera sa kanyang personal na buhay, ay nakita ang kanyang pribadong mundo na naging isang panoorin. Sa social media, tumindi ang mga pag-atek. Ang mga haters ay lumikha ng mga meme na nanunuya sa kahinaan ni Catherine, habang ang iba ay nagtanong sa kanyang kalusugan sa isip, na sinasabing ang isang taong nakasaksi ng isang himala ay hindi mabalance. Lumitaw ang malupit na komento sa kahit na ang pinaka-inosente na mga post, tulad ng mga larawan sa paglalakbay o mga sipi mula sa mga nakaraang panayam.
Ang bawat abiso ay isang paalala na ang kanyang pagkapribado ay hindi na may babalik na nakompromiso. Samantala, sinubukan ng mga tagahanga na protektahan siya, ngunit ang epekto ay limitado. Hinarang na ilan ang mga critical na pahina at profile, ngunit ang avalanche ng mga haka-haka at pag-atake ay parang isang hindi mapigilang tubig. Ang pakiramdam na pagiging nasa ilalim ng patuloy na pagsisiyasat ay nagsimulang magdulot nito. Ilang araw na iniwasan ni Catherine ang paglabas ng bahay, sa takot na bawat sulok na Makati o bawat parking lot sa Maynila ay kunan ng larawan. Ganun pa man, hindi hinayaan na aktres na tuluyang panghinaan ng loob. Sa kaibuturan niya, alam niyang hindi may iwasan ang ilan sa mga kontrobersya at ang mga umateke sa kanya ay naghahanap lamang ng libangan. Ngunit ang sakit ay totoo. Ang bawat pag-atake sa kanyang personal na buhay ay nagpatibay sa pakiramdam ng kahinaan na naramdaman niya mula noong kabataan. Ang pressure upang mapanatili ang isang walang kamali-mali na imehe, ang responsibilidad ng pagpapanatili ng isang dekada na mahabang karera, at ngayon ang pagkakalantad ng kanyang pribadong buhay ay bumuo ng isang halos hindi mabata na kombinasyon. Sa puntong ito napagtanto ni Catherine na kailangan niyang gumawa ng isang mahalagang desisyon, manatiling tahimik at subukang protektahan ang kanyang imehe, ngunit ilayo ang kanyang sarili sa katotohanang naramdaman niya, o harapin ang paghatol ng publiko, kahit na nangangahulugan ito ng paglalantad ng kanyang sarili ng higit pa. Ang pagpili ay tutukuyin hindi lamang kung paano siya makikita ng publiko, kundi pati na rin kung sino siya mula sa sandaling iyon. Ang pag-atake sa kanyang personal na buhay ay hindi lamang tungkol sa tsismis o opinyon. Ito ay isang pagsubok sa kanyang emosyonal na lakas, sa kanyang bagong tuklas na pananampalataya, at sa kanyang kakayahang manatiling tapat sa kanyang sarili. At alam ni Catherine na ang susunod na hakbang ang magiging pinakamahirap sa lahat, ang pagpapasya sa pagitan ng ligtas na katahimikan o ang lakas ng loob na manatiling mahina sa harap ng buong mundo. Matapos ang mga araw ng pagharap sa sandamakmak na pagpuna at pag-atake sa kanyang personal na buhay, natagpuan ni Catherine Bernardo ang kanyang sarili sa isang critical na sandali. Bawat hakbang niya ay tila binabantayan. Bawat salita na tinatype niya, bawat post sa social media, ay sinuri na milyon-milyon. At habang hinahatulan siya ng mundo, tinanong niya ang kanyang sarili, hanggang saan ba nararapat na ilantad ang aking sarili at maging totoo sa aking naramdaman, o mas ligtas bang manatiling tahimik para protektahan ang aking karera at ang aking imehe? Ang dilema ay hindi simple. Sa isang banda, ang katahimikan ay nag-aalok ng pansamantalang proteksyon. Kung i-delete niya ang video, o itinigil na lang niya ang pag-uusap tungkol sa karanasan niya sa kanyang ina, may iwasan niya ang mga pag-atake at masasamang headline. Maaari niyang mabawi ang control sa salaysay ng kanyang pampublikong buhay, bumalik sa pagiging Catherine the Star, ang perpektong celebrity na inaasahan ng lahat. Ngunit sa kabilang banda, ang pananatiling tahimik ay isang pagtataksil sa kanyang sarili. Ang himalang nasaksihan niya ay hindi niya maaring baliwalain. Ito ay hindi lamang tungkol sa pananampalataya, ito ay tungkol sa pag-asa, tungkol sa personal na pagbabago. Alam niya na ang kanyang kwento ay maaring magbigay ng inspirasyon sa mga tao na, tulad niya, ay nahaharap sa mga sandali na kawalan ng pag-asa at kalungkutan. Ang pagdiingat nito sa kanyang sarili ay magiging makasarili, isang pagtanggi sa katotohanan na lubhang nakaantig sa kanyang puso. Naalala ni Catherine ang mga gabing nag-iisa sa ospital, hinawakan ang kamay ng kanyang ina, at ang hindi may paliwanag na pakiramdam na may mas malaking bagay sa trabaho sa sandaling iyon. Ang alaala ng misteryosong doktor, ang kanyang halos supernatural na kalmado, ang mahimalang paggaling ni Min. Lahat ng ito ay napakabigat para hindi pansinin. Sa tuwing sinusubukan niyang patahimikin ang kanyang karanasan, nakakaramdam siya ng buhol sa kanyang dibdib. Para bang pinagtaksilan niya ang sarili niyang kaluluwa. Sa pakikipag-usap kay Keye, ang kanyang kapatid, narinig niya ang practical na payo. The world can be cruel. People will always talk, but what matters is what you feel and believe. If you regret keeping quiet, that's hurt more than any criticism. Malalim na umalingaw-ngaw ang sinabi ng kanyang kapatid, ngunit hindi nito nabura ang kanyang takot. Kinatatakutan ni Catherine ang susunod na malalantad. Nakita niya kung paano pinag-aralan ng press at social media ang bawat detalye ng kanyang buhay, bawat galaw sa karera, bawat nakaraang relasyon. Lalong tumindi ang dilema habang naghihintay ng tugon ang publiko. Nagpadala ang mga mamamahayag ng mga email, nagkomento ang mga tagahanga, at tumaas ang psikolohikal na presyon. Ito ay tulad ng paglalakad ng isang mahigpit na lubid. Sa isang tabi, ang katapatan na makapagliligtas sa kanyang kaluluwa. Sa kabilang banda, ang panganib na durugin ng mga pag-atake at paghatol. Noong isang maulan na gabi sa Maynila, nakaupo mag-isa sa kanyang apartment sa Bonifacio Global City,
Sa wakas ay nakapagdesisyon si Catherine. Pinagmasdan niya ang mga patak ng ulan na dumadaloy sa bintana, naramdaman ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang mukha. Ang pakiramdam na pangungulila na kanina ay sumasakal sa kanya, gayon ay tila nagbigay sa kanya ng kaliwanagan. Naunawaan niya na ang lakas ng loob ay mangangailangan ng pagtiis sa bagyo. Tinatanggap na darating ang kritisismo, ngunit ang pananatiling tapat sa kanyang karanasan ay mas mahalaga kaysa sa anumang opinyon ng publiko. Ang desisyon ay ginawa, Catherine Bernardo ay hindi pananahimik. Gaano man karaming negatibong headline ang lumabas, gaano karaming pag-atect ang itinuro sa kanya, o kung gaano karaming tsismis tungkol sa kanyang personal na buhay ang lumabas. Ibinahagi niya ang kanyang katotohanan, ang kanyang bagong siglang pananampalataya, at gadawing inspirasyon ang sakit. Ang dilema, bagaman matindi at nakababalisa, ay nagpalakas sa kanya sa paraang wala ng iba. Ang susunod na hakbang ang magiging pinakamapagpasya sa kanyang buhay. Ganap na yakapin ang kanyang pagbabago, harapin ang kontrobersya at ipakita sa mundo na, kahit sa gitna ng sakit, posibleng may panganak muli. Alam ni Catherine Bernardo na sa pamamagitan ng pagpapasya na huwag manatiling tahimik, ang kanyang buhay ay hindi kailanman magiging pareho. Ang video ng kanyang pag-amin ay patuloy na kumalat online, ngunit ngayon ay naramdaman niyang kontrolado niya ang kanyang salaysay sa ibang paraan. Hindi niya mapigilan ang kontrobersya o ang malupit na pagpuna, ngunit maaari niyang piliin kung paano magre-react, kung paano iposisyon ang sarili sa harap ng bawat pag-atake at bawat pagdududa na lumitaw. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang karanasan bilang kasangkapan para sa inspirasyon. Sa mga panayam, paglilibot, at maging sa intimate encounters sa mga tagahanga sa Maynila, ibinahagi ni Catherine hindi lamang ang kwento ng himala sa ospital kundi pati na rin ang malalim na epekto nito sa kanyang personal na buhay. Nagsalita siya tungkol sa kalungkutan na naramdaman niya sa kasabsagan ng kanyang karera, ang kanyang takot, at ang kanyang kawalan ng pag-asa sa harap ng sakit ng kanyang ina. Ipinakita niya na kahit na ang isang taong itinuturing na perpekto, sa publiko ay maaring makaramdam na mahina, nawawala, at walang direksyon. Ang mga reaksyon, bagamat halo-halong, kasama ng gayon ang paggalang. Maraming mga tagahanga ang naantig sa kanyang sinseridad, na nagsasabi na ang katapangan ni Catherine ay nakatulong sa kanila na harapin ang kanilang sariling mga hamon. Ang mga tao sa Cabanatuan City, Makati, at maging ang malilit na kapitbahayan sa Maynila ay nagsimulang magsulat ng mga mensahe na nagpapasalamat sa kanya sa pagsasalita tungkol sa pananampalataya at pag-asa. Ang ilan ay nabahagi ng mga personal na karanasan na naibahagi lamang nila matapos makita ang isang napakatanyag na umamin ng kanilang mga kahinaan at muling maniwala. Kahit sa harap ng pinaka-critical na press, nanatiling matatag si Catherine. Hindi niya itinago ang kanyang mga luha, hindi umatras sa mga mabibigat na tanong. Ang kanyang kahinaan ay naging lakas. Ang aktres na dating nakakulong sa isang tahimik na kawalan ay ipinakitang gayon ang kanyang sarili bilang isang taong nahaharap sa kawalan ng pag-asa at muling isinilang na may panibagong pananampalataya. Lumakas din ang relasyon nila ng kanyang ina. Si Min Bernardo, nang gayon ay nakabawi, ay mas mahigpit na niyakap ang bawat galaw ng pagmamahal ng kanyang anak, batid kung gaano siya halos nawala na sitwasyon. Ang ugnayan na mag-ina ay naging isang tahimik na simbolo ng katatagan, isang salamin na himala na nasaksihan ng lahat ngunit kakaunti ang nakaunawa. Napagtanto din ni Catherine ang isang bagay na mahalaga. Ang kontrobersya at pressure ay hindi nawala, ngunit ngayon alam na niya kung paano haharapin ang mga ito. Natutunan niya na hindi niya kailangang pasayahin ang lahat, na hindi niya kailangang patunayan ang anumang bagay sa kanyang mga kritiko, at na ang kanyang katotohanan ay may halaga kahit na ito ay hindi naiintindihan na marami. Ang kataniyagan, na dating pinagmumulan enge pang gigipit at paghihiwalay, ang gayon ay naging isang sasakyan para sa mga tunay na mensahe, na nagbibigay inspirasyon sa iba na maniwala na kahit nasa mga pinakadesperadong sitwasyon, ang pagkasa ay maaring muling ipangganak. At kaya, naganap ang huling pagbabago. Ang tahimik na kawalan na simula ay napunan hindi ng katanyagan o pagkilala, kundi ng pananampalataya, katapangan, at pagiging tunay. Naunawaan ni Catherine na ang tunay na himala ay nakasalalay hindi lamang sa paggaling ng kanyang ina, kundi sa kanyang sariling kakayahan na bumangon muli, humarap sa kontrobersya, yakapin ang kahinaan, at nagniningning pa rin ng lakas at inspirasyon. Habang tumitingin siya sa hinaharap, alam niyang darating ang mga bagong laban, bagong tsismis, bagong kritisismo. Ngunit handa na siya. Ang kanyang pananampalataya ay muling nabuhay, ang kanyang boses ay kanyang sarili, at ang kanyang kuwento ay naging isang patunay na katatagan, pag-asa, at katapangan para sa lahat na,
sa isang punto, ay nadama na nag-iisa at walang magawa. Ang mundo ay maaring mag-alinlangan, maaring pumuna, ngunit si Catherine Bernardo ay naging pangunahing tauhan ng kanyang sariling buhay, hindi lamang sa screen, kundi pati na rin sa puso ng mga taong nakahanap sa kanya ng isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification. Mag-iwan ng like para matulungan ang channel, at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.